Once I was clothed in the rags of my sin, wretched and poor, lost and lonely within. But with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, he took me under his wings. Oh yes, oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins. And I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, praise God, I'm a child of the King. Now I'm a child with a heavenly home. My holy Father has made me his own. So I'm cleansed by his blood, and I'm clothed in his love. And someday I'll sing with the angels above. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins. And I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. And I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. We live beneath the shadow of uncertainty and fear. Sometimes our hearts are shaken by the evil that draws near. If ever it was time to rise and take our faith in hand, it is surely now, and I for one will take a stand. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life. To the corners of the earth, the message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. The message of the gospel shines above the stormy skies and gives the light of hope and peace to weary, saddened eyes. And since I am a sinner who's been saved by grace's touch, I will go the extra mile to share the Savior's love. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life. To the corners of the earth, the message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. Will you be strong and brave and let the flag of mercy wave? You cannot rest or run until the church is overcome. So will you take up the cross? Will you truly count the cost to live
is Christ, to die is gain. So will you stand and boldly say, I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life. To the corners of the earth, the message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. I am committed to the cause of Christ. To the cause of Christ. Their chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we still trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man is spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing, and He loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along and we still sing Him songs, that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man is spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing. God wants to hear you sing.
I've been to a lot of places, I have seen a lot of things. My eyes have viewed the beauty of so many wondrous scenes. From the flowers in the springtime, in a valley deep and wide, from the majesty of mountains by the ocean's swelling tide. But these things soon fade away, they seem to grow so small when I compare them to the greatest miracle of all. For the greatest thing my eyes have seen is the changing of a life, when a sinner falls down on his knees and gives his heart to Christ. Nothing moves my soul to tears like the joy redemption brings, and to witness true salvation is the greatest thing my eyes have ever seen. I have seen the dying, hopeless soul find joy and peace and love. I have seen them pass from death to life by the power of Jesus' blood. From the wealthy born with riches to the poorest homeless man, from the older folks to the youngest child, receive salvation's plan. There are many things I'd like to see before this journey ends, but it can't compare to what I see when a soul is born again. For the greatest thing my eyes have seen is the changing of a life, when a sinner falls down on his knees and gives his heart to Christ. Nothing moves my soul to tears like the joy redemption brings, and to witness true salvation is the greatest thing my eyes have ever seen. Master, carest thou not that we perish? Can't you see that we're about to die? This boat we're on is surely going under. Save us now, his disciples cried. So Jesus rose to stand against the tempest, knowing his disciples had no faith. Just to prove that he was still the master, he spoke and the wind and seas obeyed. But he'd still been God even if he never calmed a storm on the raging sea. He'd still been God even if he never caused a blinded eye to see. He'd still been Amen. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Yan, isang mapagpalang umaga po sa lahat po na ating viewers. Good morning po sa inyo. Yan, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At bago po kami magsimula, ay gusto ko lamang po munang batiin kayong lahat na maagang nagising sa pagsusubaybay sa ating programa. Yan, good morning po sa ating 9 na viewers. Good morning po kay Ma'am Heidi. Ma'am, good morning. At kay Zia, good morning Zia. And kay Ma'am Gina, kung nandyan siya. Good morning po. Sir Gilbert, good morning po sa inyo, sir. And kay Sir Digno, maganda umaga po. Ma'am Vicky, ma'am, good morning po sa inyo, ma'am. Of course, ang ating pastor.
Ayan, nandyan sila sa taas kasama ang ating mga full-time staff. And si Ma'am Joyce. Good morning po, Ma'am Joyce. Sir Juni and si Sir Nilo. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa inyo. Ayan, at please share nyo po yung link ng ating devotion para marami pong makapakinig sa umaga pong ito. Ano po? Dahil napakaganda po ng ating pinag-uusapan every morning sa ating devotion. Good morning rin po kay Sir Ariel. Good morning po sa inyo, Sir, and kay Ma'am Apple. Ayan, alam niyo po, napakaganda ng pinag-usapan. Sabi ko nga po, it is all about commitment. Because ngayon po is our year of commitment, and ating pinag-usapan ngayon ay more specifically is our commitment to love God. Commit to love God. Commit to love God. And alam niyo po, napakaganda na maunawaan po natin na sabi ko nga po noong nakaraan ay pong pinaka mahalaga na matutunan muna natin sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos ay walang iba kundi yung mahalin ang Panginoon. Kaya nga ito po ay makikita natin dito po sa Matthew chapter 22 in verse number 37. Matthew chapter 22 in verse number 7. Na po sinasabi ng Bible dito? Sabi ng Bible dito, Jesus said unto him. Kung maalala po ninyo, ito ay preaching ng ating pastor. At sabi ng Panginoon, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. And sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, this is the first and great commandment. This is the first and great commandment. Sa umaga pong ito, gusto ko pong i-share po sa inyo. Yung mga rason or yung mga nagiging sagabal, nagiging kalaban natin sa ating pagmamahal sa Panginoon. Kasi alam niyo po, hanggat hindi po natin ito aalisin or babaguhin, hindi po natin matututunan mag-commit na mahalin ang Panginoon. Kasi alam niyo po ba, hindi po pwedeng may kahati ang Panginoon sa kanyang pagmamahal. Iba po dapat yung pagmamahal natin sa kung ano-anong bagay sa mundong ito at dapat walang ibang kahati ang Panginoon sa ating pagmamahal sa Kanya. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, nung nakaraan na sabi ko naman po sa inyo, kaya sabi ng Biblia dito, sabi ng Panginoon, we have to love God with all. Diba? It is completely, entirely. It must be whole. Dapat buo, dapat kompleto, walang kahati. Sa madaling sabi. Kasi kung may kahati, therefore hindi buo yun. It is may kaagaw. May kakumpetensya ang ating pagmamahal. Pero sabi napakaliwanag nag-specific ang Panginoon sa pagmamahal na dapat ibibigay lamang natin sa kanya. It must be all, with all our heart. Okay? With all our heart. Yan, kung maalala po ninyo ang preaching ng ating pastor, why with all our heart? Because the heart is the seat of our emotions and understanding. It is from the heart, nagmumula yung issues of life na sinasabi ng Biblia. It describes the inward condition of men. It describes the inward condition of men, whether it is wicked or maayos, ang isang tao. Kaya nga, mula sa puso, naririnig natin yung mga pananalitang, para ka namang walang puso. Diba? Not actually na wala tayong puso, na yung literal na organ, ng ating pagkatao, ng ating physical, kundi, ito yung ating, the inward condition of men. Ayan, diba? Ito yung nagsasabi kung tayo yung ating pagkatao ay maayos ba or hindi. Kaya nga, ang sabi po ng Panginoon, kinakailangan buong puso natin, buong puso natin, buong
buong pagkatao natin bilang isang tao, ay kinakailangan mamahalin natin ang Panginoon. And not only that, but with all our soul. With all our life. Buong buhay natin. And with all our mind. Kinakailangan yung isip natin. Walang unang-unang laman yan. Kundi ang Panginoon. Bilang pagpapatunay na mahal natin ang Panginoon. Pero sabi ko nga po mga kapatid, especially tayo mga young people, bakit hindi tayo makapag-commit na mahalin ang Panginoon? It is because maraming kahati ang Panginoon. Maraming kaagaw ang Diyos. Maraming kaagaw ang Diyos. And the first reason, why we can't make a commitment to love God is because, number one, man, ito po yung mula sa Biblia, man has loved his own self than of God. Yung unang-unang, nagiging sagabal, sa pagmamahal o sa pagkakaroon natin ng commitment sa Panginoon. Ang tao ay mahal ang kanyang sarili. Mahal ng tao ang kanyang sarili. Mas minahal ng tao ang kanyang sarili. At hindi ang Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang tao ay sadyang makasarili. Makasarili ang tao, mga kapatid. It is important to love ourselves. Mahalaga na mahalin ang sarili. Kinakailangan matutunan nating mahalin ang sarili natin. Bakit? Kasi buhay natin to eh. Mahalaga yun. Importante yun. Hindi pwedeng hindi. But loving ourselves without loving God first will make it no longer love, but it will be called, na sinasabi natin, na selfishness. Hindi na, yung mahal mo ang sarili mo, ngunit hindi mo mahal muna ang Panginoon, at hindi yung pagmamahal natin sa Diyos, pag-ibig natin sa Diyos ang pundasyon. Hindi na yan pagmamahal, but yan ay tatawagin na nating selfishness. Pagiging makasarili. Hindi na po yan pagmamahal. Hindi yan totoong pagmamahal. Maalala niyo po yung preaching na ating pastor no linggo. Anything that we call love, anumang pagmamahal na sinasabi natin, ngunit hindi yung pag-ibig ng Diyos ang ating pundasyon. It is fake love. Hindi yan totoong pagmamahal, kapatid. Kaya nga ang pag-ibig, anumang pag-ibig na hindi ang Diyos ang pundasyon ng tao or ang pundasyon natin, tayo po ay magkakaproblema. Kaya nga mga kapatid, maraming napapahamak sa atin. Unang-una dahil hindi minahal ang Diyos at minahal ang sarili. Kaya nga, ito dapat yung una-una pong matutunan natin. Hindi po muna yung ating sarili ang ating dapat matutunan, kundi unang-una is walang iba kundi ang Panginoon muna. Kinakailangan ang Diyos muna ang matutunan nating mahalin. Kaya nga yung ating sarili, mga kapatid, ay dapat yan muna ay matututunan mahalin natin ang Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang ating resources or yung ating belongings, di ba? Lahat na meron sa ating sarili, di ba? Ano man meron tayo sa ating sarili, hindi natin magamit sa Panginoon. Di ba? Why? Because we lack love sa ating Panginoon. Hindi tayo makapag-commit na mahalin ang Panginoon. Muna. Our time, yung ating oras sa Panginoon, bakit hindi natin maibigay-bigay? Kasi nga, mas mahal natin muna ang ating sarili. Mas mahal natin ang ating sarili at hindi ang Panginoon. Di ba? Yung ating oras, bakit ang tao, especially tayo mga young people, pag linggo, di ba? Mas gugustuhin natin na wala tayo sa simbahan, kaysa tayo ay nasa simbahan. Di ba? Bakit pag linggo, mas gugustuhin natin mga young people na gumagala at wala sa simbahan? Di ba? Dahil hindi mahal ang Panginoon. Di ba? Dahil hindi mahal ang Panginoon. Our strength, yung ating kalakasan. Di ba? Ang nakakalungkot, nagagamit natin sa ibang bagay, nagagamit natin sa ating sarili, sa ating pansariling mga gawain. Pero,
hindi man lang natin magamit yung ating kalakasan sa Panginoon. Di ba? Hindi man lang tayo magamit sa ministry. Hindi man lang tayo magamit sa gawain ng Panginoon. Involved tayo sa ibang gawain, pero sa gawain ng Diyos, zero involvement tayo. Di ba? Check natin yan. Bakit ganun? It is because mas mahal natin ang ating sarili. At isinantabi na natin ang Panginoon. And sabi ko nga po sa inyo, especially tayo, mga high schoolers, tayo mga young people, pag mas mahal mo ang sarili mo, at wala ka man lang pagmamahal sa Panginoon, at hindi mo unang-unang mahal ang Panginoon, magkakaproblema ka. Mapapahamak tayo mga kapatid. Kaya nga po, itong at our resources, our belongings, our time, and our strength ay hindi magamit sa Panginoon because we had loved ourselves rather than of God, rather than God. Diba? Mas minahal natin ang ating sarili. At hindi ang Panginoon. Open our Bibles in 2 Timothy chapter 3 in verse number 2. Ito talagang maliwanag. Maliwanag po ito mga kapatid na sinasabi ng Biblia na talagang pagmahal mo ang sarili mo, hindi ka makakapag-commit na mahalin ng Panginoon. Or simulan po natin sa verse number 1. 2 Timothy chapter 3 in verse number 1. And sabi po ng Bible, this know also that in the last days perilous times shall come. Okay? Perilous times shall come. When we say perilous is dangerous, times shall come. Ano yung sinyales na ang dangerous times, perilous times ay parating na, or ito na po yung time na yun na sinasabi ng Bible. Verse 2, sabi ng Bible, for men shall be lovers of their own selves. Di ba? Ang tao po ay magiging mapagmahal sa sarili. Covetous. Sakim ang tao po. Boasters, mayayabang, proud. Blasphemers, disobedient to parents. Unthankful. Unholy. Diba? Sabi ng Bible, men shall be lovers of their own selves. Diba? Ang tao po ay magiging mapagmahal sa sarili. And again, mga kapatid, the reason why we can't make a commitment to God because we had loved ourselves more than of God. Mas minahal na natin ating sarili, at hindi ang Panginoon muna. Verse 3, sabi ng Bible, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. And in verse number 3, tignan niyo po yung verse number 3 mga kapatid. Sabi po ng Bible, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures. Okay? Pleasures is frivolous amusement. Yan. Pleasures, lovers of pleasures more than lovers of God. Di ba? Napakaliwanag mga kapatid. We will never learn to love God if we love the pleasures of this world. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang tao magiging makasarili. Mas mamahalin ng tao ang kanyang sarili at hindi ang Panginoon. Men will be lovers of pleasures more than lovers of God. Kaya nga tayo mga kabataan, tignan natin, ano yung gusto natin? Di ba? Walang kabataan na magkakagusto na nasa simbahan paglinggo. Walang kabataan na mas gugustuhin niya naglilingkod sa Panginoon, nag-social winning, merong ministry. Pero anong pipiliin natin mga kabataan? Mostly, di ba? Sa galaan, pasyalan, kung ano-anong pinupuntahan. Pleasures of this world. Di ba? Pleasures of this world. Sabi ng verse number 5, having a form
of godliness, but denying the power thereof from such, turn away. Di ba? Kaya nga, anong kataga ng mga kabataan ng Panginoon? Kahit hindi ka nagsisimba, basta mahal mo si God. Basta kilala mo si God. Having a form of godliness. Di ba? Kunwari, ginagawang panakip ang Panginoon. Oh, basta kilala mo ang Panginoon. Di ba? Basta mahal mo si God. That is having a form of godliness but denying the power thereof. Pero namumuhay ba talaga sila sa godliness? Di ba? Namumuhay ba talaga tayo sa pagiging makadiyos? Di ba? Hindi. We deny. Kaya nga, it is all because we lack love to God. Wala tayong commitment na mahalin ang Panginoon. Bakit? Kasi mas mahal natin ang ating sarili. Natutunan muna natin na mahalin nating sarili. Pero again, mga kapatid, matutunan po natin na mahalin muna ang Diyos at hindi po ang ating sarili. Hindi po ang ating sarili. Sabi ko nga po, it is important na mahalin mo ang iyong sarili. Hindi mo na mamahalin yung sarili mo. Buhay mo yan eh. Di ba? Sira ulo lamang, hindi magmamahal sa kanyang sarili. Pero mga kapatid, kung mahal mo ang sarili mo, at hindi na ang Panginoon, mga kapatid, maling-mali yan. At hindi yan yung tinuturo ng Diyos na dapat matutunan natin na mahalin. Last verse na gusto pong ma-share sa inyo dito po sa 1 John chapter 2 in verse number 15. 1 John chapter 2 in verse number 15. Yan, sabi po ng Bible dito, love not the world. Huwag natin mahalin ang sanlibutan. Neither the things that are in the world. At yung mga bagay sa sanlibutang ito, mga kapatid. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kung mahal natin ang sanlibutan, mga bagay-bagay sa sanlibutang ito, we don't have the love of God. Diba? Verse number 16, for all that is in the world, ano po yung nasa mundong ito? Ano yung nasa sanlibutan ito? The lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life. Yan yung lahat na nandito sa mundong ito, mga kapatid, nasa sanlibutan ito. Alam niyo po, napakaganda na may na natin to, pero wala na po tayong oras. Is not of the Father, but is of God. And the world passeth away, and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Kaya nga, hindi pwedeng mamahalin mo lang ang iyong sarili. At hindi Diyos ang pundasyon ng pag-ibig natin sa ating sarili. Unang-una matutunan muna natin ay ang ating Panginoon. Mga kapatid, kung natutunan nating mahalin ang Diyos, hindi pwedeng hindi mo mamahalin ang iyong sarili. Di ba? Kung nagmamahal ka sa Panginoon, nagpapagamit ka sa Kanya, example, may ministry ka sa Panginoon. Di ba? Kumakanta ka sa choir. Di ba? Hindi pwedeng hindi mo mamahalin ang iyong sarili. Bakit? Kasi meron akong ministry sa Panginoon. Kinakailangan, ingatan ko ang aking sarili. Kinakailangan, hindi ako magkakasakit. Kinakailangan, nandiyan ako lagi, every practices, kinakailangan, wala akong miss sa aking pag-awit para sa Panginoon. Or any ministry, mga kapatid, hindi mo imimiss, hindi mo kakalimutan, gagampanan mong maayos, aayusin mo ang iyong sarili, iingatan mo bakit mahal mo ang Diyos. Kasi nagpapagamit ka sa Panginoon. Di ba? Pero, mga kapatid, kung hindi ang Diyos muna ang ating matututunan at ang ating sarili, ang mahal lamang natin, magkakaproblema po tayo. Magkakaproblema po tayo sa ating sarili. Kaya nga, again, we have to learn to love God first above all things. Commit to love God first. Commit to love God. And bakit hindi tayo makapag-commit? I-check po natin, mga kapatid. Bantayan po natin ating sarili. Mga young people, bakit mas mahal mo na gumala?
Bakit mas mahal mo na wala sa simbahan? Diba? Mas mahal natin yung ibang gawain kaysa sa gawain ng Panginoon. Oh, maalala po ninyo yung binabanggit ng ating pastor, i-check natin yung ating activities. Every minute, every hour, every day, every week, if we have Christian activities. Di ba? I-check natin yan. Pero kung wala, patunay yan na wala tayong pagmamahal sa Diyos. Di ba? The reason why we can't make a commitment to love God, it is because mas minahal na natin yung ating sarili. Ano po? Rather than mahalin ang Panginoon. Naging makasarili na tayo. Naging sakim na tayo, mga kapatid. Kaya nga yung mga meron tayo sa ating buhay, sa ating sarili ay hindi magamit sa Panginoon. Yung ating oras ay hindi magamit sa Panginoon. Yung ating kalakasan ay hindi magamit sa Panginoon. Dahil mas minahal mo na ang iyong sarili. Pero mga kapatid, again, anything that we have in our life, our resources, our belongings, our time and our strength will be used for God if we will learn to love God first. If we will learn to love God first. Madali na lamang ibigay yung oras mo kung mahal mo ang Panginoon. Madali na lamang magpagamit sa Panginoon kung mahal mo ang Diyos. 'Di ba? Yung ating kalakasan, 'di ba? Yung ating effort. Madali na lamang 'yan ibigay po sa Panginoon kung mahal mo ang Diyos. But kung wala tayong pagmamahal sa Diyos, lahat 'yan mahirap. Marami tayong rason pagdating sa Panginoon. 'Di ba? Marami tayong alibay pagdating sa gawain ng Panginoon. Bakit hindi mo muna minahal ang Panginoon But, mga kapatid, especially us young people, high schoolers, and ganun din po sa inyo po, lahat na nakikinig, alam niyo po, unang-unang matutunan natin ay mahalin ang Panginoon. Mahalin muna natin ang Diyos bago ang ating sarili. And mga kapatid, naniniwala po ako na nandun yung blessing ng Panginoon kung matututunan muna nating mahalin ang Diyos bago ang ating sarili. Ulit mga kapatid, hindi pwedeng mamahalin natin ating sarili bago ang Diyos. Hindi po mangyari yan. Pero kung mamahalin mo ang Diyos, automatic yan. Mamahalin mo rin yung iyong sarili. Matik yan mga kapatid. Kaya nga po, yun lamang pong gusto ko pong ma-share sa inyo. Ano po yung nagiging sagabal sa ating pagmamahal sa Panginoon? Yung ating pagiging makasarili. Yung minahal mo na muna ang iyong sarili at hindi mo muna ang Panginoon. Kaya nga po, this morning, love God first before loving ourselves. Before loving ourselves. So yun lang po ang gusto ko pong may share po sa inyo. Ayan, mabilis ang oras, pero I hope na meron po tayong naunawaan sa binasa po natin na verse, narinig po natin. So yun lamang po, and good morning, and pakinggan rin naman natin si Brother Nego. Amen, napakaganda po ng ating napakinggan, no? At naging encouragement po yan kahit sa akin. At ganoon po, no? Napakahalaga po nun na iba naman po kasi yung mahal mo yung sarili mo, pero at mas pinapahalagaan mo na yung sarili mo kaysa sa Diyos, di ba? Yun nga po, hindi na pagmamahal yun, selfishness na po yun. At tandaan po natin na temporary na lang lamang naman na yung buhay natin dito Kasi kung titignan po natin, mga taong nagsasabing mahal nila yung sarili nila, talagang kung titignan po natin, hindi po pagmamahal yun Kasi ang ginagawa kapag sinasabi nilang mahal nilang sarili nila, ang sinusunod po nila ay yung lust of the flesh. 'Di ba? So hindi pagmamahal yun, sinisira mo yung sarili mo nun. 'Di ba? Kaya nga po, napakahalaga na matutunan natin na huwag tayong maging selfish, palitan natin yung ating selfishness, mag-commit po tayo na mahalin naman natin ang Panginoon. 'Di ba? Mahalin natin ang Panginoon. Holy, 'di ba? Sabi ng Bible. At kung titignan nga po natin, kung babasahin natin, basahin niyo po yung Deuteronomy, Leviticus, yung mga yung mga all about laws na yan. Makikita niyo po, wala namang sinabi ang Diyos na mahalin mo sarili mo 'Di ba? Wala po, wala. In fact, kung babasahin nga po natin yung text natin, main text natin sa Matthew chapter number 22, ano sabi sa verse number 39, 'di ba?
And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Di ba? Dahil po tinuturo sa atin ng Bible na wag nating mamahalin ng ating sarili. Ibig sabihin ko po doon ay wag nating itutuon lahat ng ating pansin sa ating sarili. Di ba? Tinuturo po sa atin ng Bible. Sabi nga ng Bible, love thy neighbor as thyself. Sabi ng Bible, mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Di ba? Right. Hindi po tinuturo ng Bible na wag natin mahalin ang ating sarili, kundi sinasabi po ng Bible na dapat wag nating pagtuunan ng pansin ang ating sarili nang masyado. Bakit po? Mawawala po tayo sa landas, di ba? Dahil nga po, kapag minsan naging selfish na tayo sa ating sarili, yun nga po ginagawa natin yung gusto na nating gawin, di ba? Wala na tayong pakialam. Basta magiging masaya ako dito. Di ba? Kaya nga po napakahalaga na matutunan po natin na mahalin po natin ang Diyos at iset aside po natin yung ating selfishness. Di ba? So, bakit ano ba yung mga reasons kung bakit wag natin masyadong mahalin ang ating sarili or wag tayong maging selfish, kundi dapat mahalin natin ang Diyos. Dahil alam niyo po ba, kapag sinabi natin yung word na love, ay may isang word na hindi po mawawala dyan, kundi yung tinatawag po na word na desire. Di ba? Yung desire natin, yung ninanasa natin. Di ba? Yung ninanasa po natin. Kaya nga po, napakahalaga niyan na yung desire po natin ay dapat naaayon sa sinasabi ng Bible, di ba? Or yung desire po natin ay hindi lamang natutuon sa ating sarili, di ba? Kundi dapat yung ating desire ay nalalakop yan or nasasakop yan sa pagmamahal natin sa Diyos, di ba? Right. Dito po sa Proverbs chapter number 21 verse number 17, sa verse number 16 na lang. Sabi po dyan, the man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. He that loveth pleasure shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich. So, sinasabi po dito, ni Apostle Paul tuloy, ni Solomon, ay sinasabi niya dito that he that loveth pleasure, yung pleasure po dyan, loveth pleasure, it talks about our desire. Sabi dyan, he that loveth pleasure shall be a poor man. Sabi niya, yung taong mahal niya yung karangyaan or yung tinatawag nating pleasure, sabi niya, maghihirap yan. And sabi niya, he that loveth wine and oil shall not be rich. Yung wine and oil po dito ay yung mga bagay-bagay na nagpapahirap sa buhay mo. Di ba? Pero kung titignan po natin, ilagay po natin yan sa ating spiritual. Kaya po maraming Kristiyano or maraming kabataan na poor spiritually, it's because we love pleasure. And ano po yung pleasure na yun? Kung titignan po natin, yun po yung sinabi ni Brother Misha kanina, 1 John 2:15. Di ba? Yung pleasure po na yun. Di ba? Yung desire natin ay ito yung minsan na kalaban natin pagdating sa pagmamahal natin sa Panginoon. Lagi pong nananaig yung desire natin. Laging nananaig yung desire natin. Kaya nga po sabi ni Solomon, he that loveth pleasure shall be a poor man. Di ba? Kung gusto po natin maging rich spiritually, iset aside po natin yung desire natin sa pleasures of this world. Di ba? Kung gusto po nating mahalin ang Panginoon, ayusin po natin. I-inline natin yung ating desire sa desire ng Panginoon. Di ba? Kasi nga po, napakahalaga na maunawaan po muna natin na, yun nga po yun yung kalaban talaga natin yung ating sarili. Yung ating sarili. Bakit po may mga Kristiyano Parang sinunoy, kalaban niya. Yun. Kalaban mo sarili. Yun, kalaban sarili. O, di ba? Ang sabi po ng Bible ay napakaganda na matutunan talaga natin na mahalin muna natin ang Diyos. Di ba? Mahalin po muna natin ang Diyos bago ang ating sarili. Bakit po? Magiging maayos ang pagtingin po natin ng ating sarili. Magiging maayos yung ating sarili kung mahal muna natin ang Panginoon. Di ba?
Brother Abednego, meron bang verse sa Bible na sinasabing bakit naman parang minamasama nyo na mahalin ang ating sarili? Hindi po, hindi. Ang sinasabi po namin, unahin natin ang Panginoon. Bakit po? Proverbs pa rin po. Proverbs chapter number 19. Yan, Proverbs chapter 19 verse number 21. Sabi po ng Bible dyan, there are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Sabi ng Bible ay there are many devices in a man's heart, di ba? Sabi ng Bible, maraming ninanais ang maraming gustong gawin or maraming devices po dyan, means plan, di ba? Maraming plano ang tao, di ba? Maraming plano ang tao, maraming siyang gustong gawin sa buhay niya, di ba? Ano po 'yun? Kung naturally speaking, kapag sinabi po nating naturally speaking sa ating tao, yung ninanais natin, it is sin, di ba? Kasalanan, di ba? Pleasures of this world. Sabi ng Bible, there are many devices in a man's heart. So ang puso po ng tao ay complicated yan, di ba? Complicated yan. Ibig sabihin nun, ay maraming bagay sa atin na minsan ay hindi na po naaayon sa Panginoon. Di ba? Marami po tayong ginagawa, marami po tayong pinaplano, marami tayong ninanais na hindi naman na naaayon. Di ba? Hindi naman na naaayon sa sinasabi ng Biblia, hindi naman na po naaayon sa pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya nga po tinuturo sa atin ng Bible na mahalin po natin ang Panginoon. Di ba? Naalala niyo po yung yung verse natin dyan sa taas. Di ba? Ano po yun? Mahalin natin ang Panginoon huli. Ano yun? And He shall direct thy paths, di ba? Ang Panginoon ang magdadirect sa atin, di ba? Mag-commit tayo sa Panginoon. I-commit natin lahat ng ating gawain, lahat ng ating plano. At ang sabi ng Bible, ang Panginoon ang gagawa. Ano sabi ni Pastor? God will not do the rest. God will do the best for us. Di ba? Sabi nga, kaya nga po, napakaganda na set aside muna natin yung ating selfishness. Alisin natin yan. Hindi po natin mamahalin ng Panginoon. Hindi tayo makakapag-commit na mahalin natin ng Panginoon if our desire is still nasa pleasures ng mundo. Sabi ng Bible, there are many devices in a man's heart. Complicated yan. Minsan, hindi na natin alam kung anong gusto natin gawin. Kung susundin natin ang ating puso. Di ba? Kung susundin natin ang ating sarili. Di ba? Kaya nga po, sabi ng Bible, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Di ba? The counsel of the Lord that shall stand. Ang Panginoon pa rin, yung Word of God pa rin, yan po yung ano sabi ng Bible, hindi yan masisira. Di ba? At naniniwala po ako na kapag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang salita ng Diyos. At susundin mo yung salita ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga na kung gusto po natin maging rich spiritually, sabi ng Bible, huwag mong mahalin ang pleasure ng mundo. Diba? Huwag mong mahalin ang pleasure ng mundo. Basahin po natin yung, dahil, unawain natin na kapag mahal po natin ang pleasures ng mundo, yan din po ay kasama sa tinatawag nating selfishness. Diba? Yan po ay kasama yan sa tinatawag nating selfishness. Bakit? Ang mundo nga po, yung pleasures ng mundo, yan talaga yung gusto ng ating sarili. Yan po talaga. Yan yung gawain natin. Works of the flesh nga eh. Diba? Gawain po natin yan. Pero ang tinuturo po sa atin ng Bible, mahalin po natin ang Panginoon. This is the first and greatest command. Diba? Sabi ng Bible, commandment. Kautusan. Diba? Utos yan ng Diyos na mahalin natin ang Diyos. Utos yan ng Diyos na mahalin muna natin ang Diyos. Kung gusto mo ng the best sa plano mo, kasi minsan, nung inaano natin, nung last Sunday nga may bisita ako na hindi sumama. Bakit? Ano sabi niya? May lamay. Makikiyatan siya sa lamay. Sabihin ko sana kung ikaw kaya paglamayan ngayon. Pero hindi pwede. Pero yun nga po, bakit? Bakit atin ng lamay? Pagkain. Akalain po natin yun dahil lamang sa pagkain. Ipagpapalit natin ang Panginoon. Dahil lamang po sa pleasures natin, ano yung pleasure na yun? Gutom ka. Di ba? Ipagpapalit po natin ang Panginoon. Ganun din po sa atin bilang isang kabataan. Di ba? Dahil lamang sa ayaw natin dito sa church or may mga
may mga nagiging rason tayo na ayaw natin punta dito sa church, ay inuuna na po natin ang ating sarili. Di ba? Ano ba? Ano ba yung reason kung bakit natin wag dapat mahalin ang ating sarili? Di ba? Or wag nating sundin ang ating sarili. Kasi kapag sinabi po nating desire, ninanais mo, ibig sabihin yan, ay dyan nakafocus. Di ba? Dyan ka nakafocus, or minsan kapag nanaig po yung ating desire, hahanapin at hahanapin mo yan. Di ba? At yan, yung desire po natin ay magkakaroon yan ng malaking impact sa ating decision making, di ba? Sa ating mga plano. Kaya nga po, dito po, yan. Ito na, sa Proverbs pa rin. Proverbs chapter number 16, verse number 25. Bakit? Bakit huwag tayo maging selfish at mahalin natin ang Panginoon dapat? Ang Panginoon dapat ang unang-una nating mamahalin. Sabi ng Bible, 16:25 Proverbs, there is a way that seemeth right unto a man. Sabi ng Bible, ay may daan na akala natin sa ating sarili bilang isang tao ay tama. Akala natin tama. Akala natin yung desire natin minsan, tama. Yung pinaplano natin, tama. Yung mga bagay-bagay na ginagawa natin dito sa buhay natin ay tama. Di ba? Sa tingin lamang po natin yan. Sa tingin lamang po natin yan. Pero ang sabi ng Bible, but the end thereof are the ways of death. Di ba? The end thereof are the ways of death. So kapag sinabi po nating death, tatandaan niyo po yan sa Bible, ang ibig sabihin lamang po niyan ay separation. Di ba? Kaya nga po maraming taong, maraming Kristiyanong napapaiwalay sa Diyos. Napapahamak. Siyempre kapag napaiwalay ka po sa Panginoon, siyempre mapapahamak ka. Bakit? Sinunod yung sarili. Sinunod yung akala niya tama sa kanyang sarili. Diba? Kaya nga po napakahalaga. Nakikita na natin ngayon kung bakit wag nating mahalin ang ating sarili. Bakit po? Mapapahamak tayo. Diba? Wag po nating sundin ang ating sarili. Kasi kapag mahal mo ang sarili mo, susundin mo yan. Diba? Kaya nga po, tinuturo sa atin ng Bible na wag nating mahalin ang ating sarili. Bakit? Sabi ng Bible, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mahalin mo ang Diyos, and He shall direct thy paths. Di ba? Napakasimple po ng Biblia. Di ba? Napaka-logical ng Biblia. Bakit mo mamahalin yung sarili mo, na yung sarili mo, hindi niya naman nakikita kung ano yung hinaharap. Di ba? Yung future ba? Pero ano sabi ng Bible? Ang Diyos alam niya lahat. Di ba? Ang Diyos kaya niya lahat gawin. Ang Diyos alam niya kung ano yung magiging future. Kaya nga po, napakahalaga na mahalin natin ang Diyos, mahalin natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Diba? Dito po, last verse na babasahin ko dito sa Proverbs chapter number 27. Proverbs chapter number 27. Ay, hindi. Dito sa Proverbs chapter number 8. Yan. Proverbs chapter number 8, verse number 17 and 35. Yan. Kung titignan po muna natin dito sa Proverbs chapter number 8, nakafocus po ito sa wisdom. And yung wisdom po na tinutukoy dito is no other than the Lord Jesus Christ. Sabi po ng Bible, verse number 17, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Sabi ng Bible, verse number 35, for whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Tandaan po natin na yung favor ng Diyos, sabi ng Bible, verse number 35, yung favor ng Diyos ay wala po sa taong pinapahalagaan ng kanyang sarili. Kundi, yung favor ng Diyos ay nasa sa taong mahal niya ang Diyos. Diba? And those that seek me early shall find me. Sabi ng Bible. Kaya nga po, napakahalaga na mahalin natin ang Diyos. Huwag tayong maging selfish.
Di ba? Bakit? Sabi ng Bible. Ano po yung sinabi ng Bible sa 1 John 2 verse number 16? Di ba? The world, passeth away. The world passeth away. Masisira ang mundo. Pati itong sarili natin. Di ba? Pero ano sabi ng Bible? For whoso findeth me, findeth life. Di ba? And shall obtain favor of the Lord. Di ba? Yan. Noy, ano na? Di ba? Kaya nga po, napakalaga na wag nating pahalagahan ang ating sarili more than sa Diyos. Di ba? Yun nga po eh. Hindi po kasalanan na mahal mo yung sarili mo. Ang kasalanan po ay yung mas minamahal mo na ang iyong sarili kesa sa Diyos. Kaya anong nangyayari sa atin? Dahil akala natin tama yung ating ginagawa, dahil nga, sabi ng Bible, mahal mo yung pleasure. Sabi ng Proverbs kaya ka poor spiritually, mahal mo yung pleasure ng mundo. Diba? Ano po yun? Bakit? Bakit tayo naging ganun? Dahil sinusunod po natin ang ating sarili kaysa sinasabi ng Biblia. Kaya ang sabi po ng Bible, verse number 17, Proverbs 8:17, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Diba? Hanapin po natin lagi yung desire ng Diyos. Diba? Hanapin po lagi natin yung desire ng Diyos. Sundin po natin lagi yung desire ng Diyos. At anong mangyayari sa atin? We shall obtain favor of the Lord. Yung pabor ng Diyos ay nasa taong mahal niya ang Diyos. Diba? Hindi sa taong selfish po. Hindi sa taong mahal niya ang kanyang sarili. Kundi nasa sa taong mahal niya ang Diyos. Kaya nga po, sabi ni Brother Misha kanina, yan yung naghihinder sa atin sa pagko-commit natin na pagmamahal natin ng Panginoon. Alisin po natin yung selfishness na yan. Diba? Alisin po natin yung selfishness na yan. Kundi, mahalin po natin ang Diyos. Diba? Unahin natin ang Diyos above all. Diba? At yun lamang po yung gusto kong i-share sa ating lahat. At I hope po na naging pagpapala po ako sa inyo ngayong umaga. Thank you po. Amen. Thank you. So, alam nyo, again, napakalawak po ng usapin na ito about committing to love God. Napakahalaga po nito. Kaya nga, sabi nga po namin kanina, it is a hindrance. Tama po yun. It is a hindrance. Ito talaga yung nagiging rason kung bakit hindi tayo makapag-commit na mahalin natin ang Panginoon. It is because we love ourselves. Mas inuna natin yung pagmamahal sa ating sarili. Diba? And kaya nga, yun nga po yung sinasabi namin na unang-una dapat matutunan natin is to love God. Wala na pong iba. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo last time, kung mapapansin po ninyo, it is the first commandment. Diba? And sabi ng Panginoon, from this hang all the law and the prophets. Dito nakasalalay lahat ng batas ng Panginoon. Hanggat hindi natin matututunan or matututunan sundin na mahalin muna ang Diyos, the rest ay magiging mahirap na sundin para sa atin. And sabi ko nga po last time, punong-puno ng instructions, punong-puno ng commandment ang salita ng Diyos. But not until we learn to love God first, it will be hard for us na sundin ang mga bagay-bagay na yun. Di po ba? Kaya nga, ang isang bagay kung bakit hindi natin kayang mahalin ang Panginoon, it is because mas minahal na muna natin ang ating sarili. Diba? Mas minahal na muna natin ang ating sarili. We love ourselves more than we love God. Kaya sabi ng Biblia, ang tao ay naging makasarili, naging selfish, lover of pleasure more than lover of God. Diba? Yan yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, it is very important, brethren, na i-check natin ating sarili, bantayan natin ating mga sarili, that wala na ibang kaagaw ang Diyos sa ating pagmamahal muna, ay walang iba kundi siya lamang. Yan. Huwag nating hayaan na mas mahal na natin ang ating sarili para sa Panginoon. Yan. Kasi mapapansin natin, mga kapatid, wala na tayong oras sa Panginoon. Mamalay-malayan natin, halos wala na tayong time para sa Panginoon. Nakakalimutan na natin yung ating ministries or wala na tayong involvement sa activities, sa programa na ating simbahan. It is because ang punot ugat or ang rason, ang pinakarason niyan, it is because mas minahal na natin ating sarili.
Yan. Kaya ang buong buhay natin ay wala na, 'di ba? Wala nang pagmamahal sa Panginoon. Hindi po kami nang judge na bakit hindi tuloy-tuloy sa ministry dahil hindi mahal ang Diyos. Hindi po namin sinasabi 'yun, pero ang Biblia nagsasabi nun. The fact that wala na tayong oras para sa Panginoon, the fact na wala na tayong pagmamahal sa ministry sa Panginoon, pagpapatunay po 'yan na wala na yung pagmamahal natin sa Diyos. Yan. It is because unang-unang kalaban natin, it is yung ating sarili. 'Di ba? Kaya nga po napakalaga na matutunan muna natin ang Panginoon above all things. Sa lahat ng bagay. Sabi ko nga po sa inyo, anumang pag-ibig na hindi Diyos ang pundasyon, hindi pag-ibig natin sa Panginoon ang pundasyon, magkakaproblema tayo. Ano po? Lalong-lalo na sa ating sarili. 'Di ba? And sabi ng Biblia, pag mas mahal mo ang iyong sarili, ay mapapahamak po tayo. Ano po? Kapahamakan lamang. 'Di ba? Marami ng tao na nagmahal sa sarili na napahamak. Di po ba? Na mas minahal yung sanlibutan ito. Pero we believe na wala pang tao na pahamak na natutunan niya munang mahalin ang Panginoon. Bakit? Kasi hindi ka mapapahamak kasi ingatan mo rin sarili mo eh. Kasi mahal mo muna ang Panginoon. Ano po? Kaya nga, again, napakarami po natin matututunan sa ating topic na commit to love God, committing to love God, and hindi po natin yan mapag-uusapan sa isang oras lamang. Ano po? So, I hope kami po ay naging blessing sa inyo this morning. And kung meron po kayong comment about po sa ating pinag-usapan, please comment lang po sa ating comment section and amin pong babasahin yan. Ano po? And again, maraming salamat po sa ating pong viewers. Thank you po for being with us this morning. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Thank you po sa ating 18 na viewers. And kanina 20 plus to eh. Natulog na iba. Ayan. Sino ba hindi natin nabati dyan, Sir Mark? Si Sir Bore. Si Sir Salvador Bore. Sir, good morning and thank you po. Si Ma'am Susan Manuel. Ma'am, good morning po. And thank you po sa pakikinig. Amen, Sir Ariel. Si Ma'am Vicky. Yan, si Ma'am Vicky, thank you po rin, Ma'am. And kay Ma'am G, thank you po. Yan, si Ma'am Gina. Yan, nandito na si Ma'am Gina. Thank you, Ma'am Gina. Si Sir Alexander. Sino pa ba hindi na ba? Christine. Christine de la Cruz. Yan, and Brother Philip. Nabati na natin. Ayan. Kung nakikinig po kayo, please comment para mabati po namin kayo. Pero kung hindi man, pero nakikinig po kayo, thank you po sa inyo po pakikinig. And of course, may mga live audience tayo dito. Ayan. Isi-share rin po nila ano yung kanilang insight sa ating pinag-usapan sa umaga pong ito. Sige. Parang lutang na naman po mga to. Ang natutunan ko po ay mahalin po natin ang Panginoon bago po ating sarili. Kasi kapag minahal po natin ating sarili, mapapahamak po tayo. Mahalin po natin yung ministry po natin at pag di po natin hinahal ang ministry, tayo po mapapahamak. Yun lang po. Ang galing ah. Good morning po, natutunan ko po. Dapat po buong puso natin mamahalin ang Diyos at wag nating gawing palaki ang Panginoon sa pagiging makamundo natin. At dapat po matutunan natin na mahalin ang Diyos bago ang ating sarili. At dapat po lagi natin hanapin ang desire ng Diyos at lagi natin sundin ang desire ng Diyos. Yun lang. Morning po sa ating lahat. Natutunan ko po ay dapat po buong puso po nating at buong pagkatao po natin dapat mahalin po natin ang Panginoon at anything that we call love that the Lord are not belong that is a fake love. At kapag mas mahal
po natin ang sarili kaysa sa Panginoon ay mapapahamak po tayo. Mahalin po natin ang Diyos at bago ang sarili natin, at kung hindi natin matututunan mahalin ang Panginoon, malalagot po tayo at mapapahamak po tayo lang po. Amen. Dapat mahal po natin yung dapat hindi po natin muna mahalin yung ating sarili. Dapat mahalin po natin muna ang Panginoon. At yun lang po. Ang tulong ko po ay madali pong paggamit sa Diyos kung mahal po natin siya, at dapat po unang mahal po natin ang Diyos o po ating sarili. Ang natutunan ko po, dapat po matutunan po nating mahalin muna ang Diyos bago po ang ating sarili, at kaya hindi po tayo makapag-commit na mahalin ang Diyos kasi mas nauna po nating mahalin ang ating sarili. At hindi po natin magagawang mahalin ang Diyos kapag yung desire po natin ay nasa pleasure pa rin ng mundo. Yun lang po. Amen. Thank you. Yan. Salamat sa inyong mga natutunan. Sabi ni Sir Nilo, mas maganda talaga mahalin ng Panginoon para hindi ka lugi. Iba talaga sir mga banat ni Sir Nilo eh. Talagang ano eh. Yan. Si Ma'am Myra, yan. Salamat po sa topic ninyo. Thank you rin po ma'am sa inyong pakikinig. Yan. Again, sa lahat po na nakinig sa umaga pong ito, we are hoping na kami po ay naging blessing. Thank you po sa inyo pong pakikinig. And ingat po kayo sa buong maghapon natin gagawin. And huwag niyo pong kalimutan, bukas ang ating midweek service. Wednesday po bukas. Huwag po kayo mawawala. Dito po tayo sa simbahan. Ano po? At wala na siguro kami nakalimutan na batiin. Yan. Salamat po sa lahat ng mga nakinig sa umaga po ito. Tayo po ay magwawakas na sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa natapos na devotion. Thank you po ulit sa panibagong kalakasan na pinagkalob po ninyo. Thank you po sa Word of God na amin narinig, na nag-start po kami sa aming araw na meron pong napakinggan na salita po ninyo. At dinadalangin po namin Panginoon na kami po ay matuto na mag-commit na mahalin po muna kayo po Panginoon. At sa buong maghapon, ingatan niyo po Diyos ang mga papasok sa kanilang mga school at mga mag-work. Kayo po mag-ingat at patuloy na kayo po may tataas sa lahat po namin pong mga gagawin po sa buong maghapon. Muli patawad po Panginoon sa aming pagkukulang pagkakasala. I-bless niyo po patuloy ang mga nagmamahal na makinig ng inyo pong salita. Especially mga nakikinig po sa umaga pong ito. Patawad po sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat and God bless po sa inyo.